Iyon, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, ako muna ibabati ng magandang hapon o magandang gabi sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. At sa video na ito, pag-usapan natin ulit itong napakayabang na si Epifanio Labrador. Ang vlogger na tapang-tapangan, ngunit ang katotohanan ay supot naman. Ito na nga mga kababayan, napakalaki ng problema ni Epifanio Labrador ngayon, ha? Dahil nga, ayon sa kanya ay malapit na daw siyang bumigay. Dahil nga daw sa mga problema na nararanasan niya ngayon, ay malapit na daw siyang mawalan ng pag-asa, mga kababayan. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, ay nakarma na itong si Epifanio Labrador. At alam natin na mas marami ka pang problema na darating sa buhay mo. Dahil nga sa mga ginagawa mong kasamaan, sa mga ginagawa mong pagmumura sa mga tao na wala namang ginawa laban sa iyo. O yung ginawa mo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Sa ginawa mong pagbibintang kay dating Pangulong Duterte. Sa ginawa mong panglalait kay Senador Rodante Marcolita. Yung pagbibintang mo kay Vice President Sara Duterte. Yung pagmumura mo sa mga tao na hindi ka naman ginagawan ng masama. Nagpapasikat ka kasi. Masyado kang pasikat sa taong bayan. Nagkunwari kang matapang ka. Nagkukunwari kang may kakayanan ka. Yun naman pala mga kababayan ay walang kakayanan si Epifanio Labrador. Hanggang dyan lang siya mga kababayan. Hanggang salita lang siya. Pero nga kahit niya sarili niyang pamilya ay hindi niya kayang maigapang mga kababayan. Kaya pala nambubudol ito sa kanyang mga taga-suporta. Dahil nga pala mga kababayan ay gusto ni Epifanio Labrador na makakubra ng pira mula sa kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang mga uto-uto mga taga-suporta mga kababayan na kanyang binubudol. O ngayon nanghihingi na naman siya. Dahil nga yung kanyang anak daw ay nasa ospital. May katotohanan din naman kaya. Magpakita ka ng ebidensya. Baka sakali na pati ako ay mabigyan kita ng tulong. Ipakita mo yung video ng anak mo na nasa ospital. Nang sabi mo ay naka-dextrose o naka-oxygen ba yun mga kababayan. Magpakita ka ng ebidensya. Kasi nga, yung taong bayan ay wala ng tiwala sa'yo. Puro ka na lang kasinungalingan. Pati anak mo, pati pamilya mo, ay idinadamay mo sa iyong kasamaan. Para lang makapangluko ka. Para makakubra ka na ng pira mula sa iyong mga taga-suporta. Diba? Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Kasabay mukha mo, duduruin ko. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo na magtapang-tapangan ka sa harap ng kamera. Kung sino-sino na yung pinagbibintangan mo ng masama, yun naman pala, wala ka naman palang kakayanan. Hanggang salita ka lang. Ni pamilya mo nga, hindi mo pala kayang pakainin ng maayos. O ikaw, umamin ka na hindi ka nakakain ng maayos. O ano bang epekto mga kababayan? Pag yung tao hindi nakakain ng maayos, di ba? Masisiraan ng bait. Ibig sabihin, si Epifanio Labrador ay malapit lang masiraan ng bait. Ibig sabihin niyan mga kababayan, si Epifanio Labrador ay makikita lang natin na nababaliw na. Pinagtatawanan ka lang ng mga nanonood sa'yo. O ito na mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panuorin. Kidor, pahingi po, Gcash niyo. Salamat po kapatid at sa totoo lang need na need po talaga so salamat po sa inyo, no? So kapatid na Laot Kidor, kung talaga pong kayo po ay seryoso, pili nyo po kong i-PM sa ating Facebook. So, sa ating Facebook official natin
dun sa ating tawag nito. Ano tawag? Hindi mo alam. Ito, sa ating Facebook mismo, no? So, pwede nyo po kung i-message doon para nang sa ganon, matiyak po natin na hindi po ito scam. Meron po kasing iba, nahihingi lang yung ating Facebook, pero totoo, wala naman po talaga. Kaya... Okay na nga mga kababayan, ibig sabihin, pinagluloko na lang itong si Epifanio Labrador ng kanyang mga manunood. Niloloko lang, pinapaasa na lang. At ito namang si Epifanio Labrador mga kababayan, ay talagang umaasa. Umaasa pa rin. Nakatulad pa rin noon na mayroong nagbibigay sa kanya. Noong hindi pa natauhan, yung mga taga-suporta mo ay talagang mayroong nagbibigay. Katulad na lang nga, ulitin ko lang mga kababayan, katulad nila ni Ma'am Joyce. Biglang natauhan. Biglang nag-unsub kay Epifanio Labrador dahil nga nagpapadala ng GCash mga kababayan. Pag mayroong mga vlogger na ganun, yung ginagawa, mga kababayan, na nagpapadala, humihingi ng pira sa inyo, mag-isip na kayo. Yung kanyang ginagawang content, mga kababayan, hindi, walang katotohanan yan. Para sa pangsarili lang niya yan. Pangsariling kapakanan. Para magkakapira. Para makapang gancho. Makapang budol mga kababayan. O kaya sila Ma'am Joyce, sila Ma'am Elisa Borby. Mga subscriber yan ni Epifanio Labrador. Nag-unsub mga kababayan. Dahil itong tao nito, magkasabay kami na gumagawa ng reaction video tungkol kay Arnie Davis. Noon ko pa ito gustong tirahin itong tao na ito Dahil napakayabang magsalita nito Kaso nga lang, yun na nga, parehas naman kami na ang tinitira namin ay si Arnie Davis, hinayaan ko. Pero nga, kalaunan, ay wala na, sumusubra na yung kanyang ginagawa. Pati sila pa dating Pangulong Duterte ay binabanatan, Iglesia ni Cristo, na wala namang ginagawa sa kanya. Wala namang katotohanan yung mga ibinibintang niya sa mga taong yun. At yung mga pagmumura niya, yung mga panglalait niya, talagang nakita ko na sobra na itong tao na ito. Masyado nang mayabang ito. Tingnan natin kung may kakayanan ba ito. Talagang totoo bang matapang ito. Ngayon, ayun na, umamin ka na. Nahirap ka na sa buhay mo. Ito, patuloy natin ito. Totoo lang, malapit na po mawalan ng pag-asa. Ayun na. At medyo nawawalan na po ng gana na alam nyo na. So, di po alam ang official. So, kahapon po sa totoo lang, kaya po hindi tayo nakapag-vlog. Bakit? Kahapon po ay dinala po yung aking anak sa ospital. Aba? Yun nga po sa yung may nararamdaman talaga siya. Dahil walang-wala na naghalo pa yung gutom, naghalo pa yung so hindi ko na alam ang gagawin ko. Kaya medyo po ako. Yun na nga mga kababayan, wala na daw, hindi na siya nakakain, naghalo na yung kanyang nararamdaman, pagod, gutom, malapit na ngang mabaliw si Epifanio Labrador mga kababayan. At yung kanyang anak daw ay dinala niya sa ospital. At yun na nga, may sinabi siya dyan na nilagyan ba ng dextrose o oxygen ba mga kababayan. Pero may nakita akong nagkomento na nagtanong, ilan ba anak mo? Bakit doon may anak ka na sinabi mo na dinala mo din daw sa ospital at namatay yun kalaunan? Ngayon naman, may anak na naman siya na dinala sa ospital mga kababayan. Ilan ba anak niya? At mayroon siya sa video na ito, may tinatawag din siya na anak na pinapaayos niya yung kanyang GCash number. So, ilan ba anak mo, Epifanio Labrador? Baka naman ginagamit mo lang yung mga anak mo para makapang-gancho ka, makapangbudol ka. Mas lalo kang kakarmahin yan. Yan ang yung karma na
karma na umaabot sa pagkatao mo. Tapos, ito mga kababayan ha, kung totoo naman ito, kasi yung mga bata naman, hindi naman siguro natin idamay, dahil wala namang kamuang-muang yung mga yan kung anong ginagawang kasamaan ng kanyang ama. Kawawa nga lang mga kababayan, yung bata. Kung halimbawa lang ha, hindi ako naawa kay Panyong. Wala naman talagang dapat ikaawa sa taong ito doon sa mga bata. Dahil nga, nadadamay mga kababayan. Dahil sa kanyang kayabangan, dahil sa kanyang kunwari na matapang siya. Ngayon, yung nagdusa, yung kanyang pamilya, di nabali yung asawa niya. Yung asawa niya ay, yan mga kababayan, kasabwat niya yan. Parehas na sila. Nasa tamang pag-iisip. Pero sa ngayon, parang sa tingin ko, hindi na nga. Wala na sa tamang pag-iisip ito. Dahil malapit nang bumigay, at hindi na daw siya nakakakain ng maayos. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin niya, malapit na ngang masiraan ng bait itong si Epifanio Labrador. Sama na yung kanyang asawa. Kasi yung kanyang asawa, konsentidor yan. Yung mga bata lang, mga kababayan, kung totoo yan ha, dahil alam naman natin na manluloko itong tao na ito. Nung una, sinabi niya na yung kanyang kapatid ay membro ng DDS at pinapapatay daw ni dating Pangulong Duterte. At hindi ng pagbibintang na yun. Tapos kalaunan mga kababayan, gumawa din siya ng video na yung kanyang kapatid naman daw ay kaibigan o best friend ng close-in bodyguard ni Pulong Duterte. Di ba? Napakasinungaling ng tao na ito. Kaya, yung mga taga-suporta ni Panyong, huwag kayong masyadong maniwala sa taong yan. Siya yung mahilig gumawa ng istorya na nagmamakaawa. Demonyo nga yung tao na yun eh. Patuloy natin to. Okay, good morning din po kay Benito Aison. Benito Aison, at syempre tama yan na mag-ingat din sa mga hacker and scammers. Salamat po Sir Ed Aristin. Salamat po sa inyong advice. So kagabi po, kumahalata po ninyo, hindi po talaga ako nakapag-vlog kagabi. So may isang video lang po na pinilabas natin para kahit papaano tayo po ay makapagpatuloy. Sa totoo lang, kauwi ko lang po galing sa ospital. Hindi ko po alam kung paano ko babayaran yung magiging bill doon. Naku po! Dahil pagdating doon, nilagyan pagkatapos check-upin ay nilagyan na agad ng dextrose. Aba? Para, kasi yung bata ay, pero ano pa man, tuloy tayo. Tuloy po tayo mga kababayan. Tuloy lang yung pambubudol mo, Panyong. Kahit na nakarma ka na, tuloy mo lang yung pambubudol mo. Mas lalong lulubog ang buhay mo, Panyong. Mas lalong didilim yung kinabukasan ng pamilya mo, pati anak mo, madadamay sa iyong kayabangan. Kung magmayabang ka naman, dapat kahit papaano, mayroon kang kahit kunting kakayanan. Hindi yung kunwari ka, sisigaw-sigaw ka dyan sa vlog mo. Sisigaw-sigaw ka, hahamon-hamon ka. May mga sinasabihan ka pang iuntog ang ulo sa pader po, pugutan ng ulo, ano bang sinasabi mo. Tapos yun pala, ang kinalalabasan pala, ganyan pala. Wala ka naman palang kakayanan. Puro lang pala yabang yung ginagawa mo. Supot ka talagang tao kang hindot ka. Hindi ko na po iniisip, hindi ko na rin na... Wala ka namang isip eh. Na kahit minsan ay tayo mapansin po ng ating Pangulo. Naku po. Maging ni Sir Romualdez, maging ng ating First Lady. Sa kabila na tayo po ay 2 beses o 3 beses nang sumulat sa kanila. No? So, naiintindihan ko din, tama din naman yung sinabi ng ating mga kababayan na busy dahil Pangulo nga o ano nga. So, hindi na... Ito mga kababayan na, noon ay nagyabang ito na nakakausap daw niya yung isa sa mga staff ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Di ba? Yan na yung katotohanan na puro ka lang kasinungalingan. Bakit kailangan mo pang magpadala ng sulat kay Speaker Martin Romualdez
kung may nakakausap ka naman noon na isa sa mga staff ni Martin Romualdez, di ba pinagyayabang mo yan? Pinagyayabang mo yan noon na nakakausap mo yung isa sa mga staff ni Speaker Martin Romualdez. O yan na yung katotohanan na sinungaling ka talaga. Kasi nga mga kababayan, kung mayroon ka talagang kausap na kaibigan o kadikit doon kay Martin Romualdez, o bakit kailangan pa magpadala ng sulat? Bakit hindi mo tawagan yun at kausapin mo na ganito, kailangan ko ng tulong nyo dahil nga sa kayabangan ko ay ito na ang nangyari sa buhay ko ngayon, kinarma na ako. O diba? Halatang halatapan yung kung gagawa ka man ng kasinungalingan sa harap ng kamera, siguraduhin mo na hindi ka mabubuking. Sarap nitong ipingutin ko yung tainga mo, yung kulit mo eh. Kung mga ngarap na kahit minsan ay mapansin yung taong tulad ko na nakikipaglaban para po sa ating mahal na Pangulo. Pero ganoon pa man, tuloy po ako sapagkat yan po ay aking kampanin, yan po ay aking tungkulin sa taong bayan. Hindi po ako scammer, ang ibig sabihin po ng... Ayan, dyan na lang mga kababayan. Tuloy-tuloy daw yung kanyang paglilingkod, pagsilbi sa taong bayan. Akala mo ba'y napakagaling ng tao na ito? Akala mo ba'y talagang gumagawa ng kabutihan? Ang ginagawa mo naman pa yung ay puro kasinungalingan. Ang gusto mo lang talagang mangyari ay makapambudol ka. Makakuha ka ng pira mula sa mga taga-suporta mo, sa mga naluluko mong mga taga-suporta mo, sa mga uto-uto mong mga taga-suporta. Mayroon pa nga taga-suporta si Panyong na nagkomento dyan sa YouTube channel ko na magsuntukan na lang daw kami ni Ipipanyo. Paano ka makipagsuntukan sa taong daig pa yung tipaklong? Napakagaling magtago, mga kababayan. Ngayon, wala na. Hirap ka na sa buhay mo. Tingnan mo. Pakinggan ninyo yung pananalita ni Panyong. Nawala na yung kanyang angas. Nawala na yung kanyang tapang na sisigaw-sigaw. Na didilat-dilat yung kanyang mata. Ngayon, nagmamakaawa. Pero sabi nga ng iba nating mga kababayan, iba nating mga subscriber, mga viewers, drama lang yan, Ipipanyo Labrador. Para makakuha na naman ng pira mula sa kanyang mga taga-suporta. Nagmamakaawa mga kababayan. Kunwari. Talagang kakarmahin itong tao na ito dahil nga pati pamilya, mga anak niya na walang kamuwang-muwang sa kanyang mga ginagawang kasamaan ay nadadamay. Yun ang naman, dito lang muna ata. Bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. May nagpa-shoutout sa akin dito. Hanapin ko lang ha. Shoutout kay Ma'am Berje Veralios ng Pulilan, Bulacan. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shoutout ha. Shoutout na rin kay ito, nagpa-shoutout sa akin ha. Mario Victorio Queen, shoutout sa iyo from Nueva Ecija. Shoutout sa iyo, Mario Victorio Queens. Maraming salamat. Kay Noel de Guzman, shoutout sa iyo, idol ha. At shoutout na rin kay Johnny Benedicto. Shoutout daw mula sa next vlog daw, shoutout daw sabi ni Junel Benedicto. At shoutout na rin kay Nels Kilat, shoutout. At shoutout na rin kay Saldi Ramirez, Saldi Ramirez, maraming salamat. At kay Aldrin Pabrigas, shoutout din sa iyo. At sino pa na ba shoutout? Shoutout na rin kay Marlon Fernandez Marlon Fernandez watching from Pangasinan. Maraming salamat sa iyo, Marlon Fernandez. Shoutout na rin kay Madods Mislang ha. Maraming salamat. Abangan ko na si Panyong na mahuli na yan, Sir Idol. Maraming salamat ha sa iyo, Madods Mislang. At shout out na rin ha kay Ma'am Berje Veralios ng Pulilan, Bulacan. Shout out kay Ma'am Edisa Borbi, kay Saldi Trabahada Cooper ng Boracay, kay Arnel Francisco, shout out ha. Shout out na rin kay Hilmar Tortugo at kay John Soriano at kay John Tanuco, shout out na rin at kay Sammy Vlog ha. Sammy Vlog
Shout out sa iyo, Idol. Sammy Vlog T. Tama po kay Idol. Maraming salamat at hanggang dito lang muna. Once again, this is Rondy TV mo. Ingat tayo lahat. God save the Philippines.